Isinusumpa ko na hindi kayo sasaya at hindi matatahimik ang buhay ninyo, banta ni Mera. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay June, isang disc jockey. Pagkatapos ng trabaho, madalas siyang pumupunta sa isang bar at umiinom kasama ang kanyang katrabaho na si Cram. June, ang ganda ng baeng yon. Oo nga, pero may asawa na ako. Ipakita mo nga ang galing mo, ligawan mo yon. Hamon ni Cram. At sinubukan nga ni June na ligawan si Gunda. Akala niya ay laro lamang ito, ngunit hindi niya inaasahan na mahuhulog siya ng lubusan kay Gunda. Lumipas ang ilang buwan at gusto na ni June na makasama si Gunda. Mahal, umuwi muna tayo sa probinsya, sabi ni June kay Mera, ang kanyang asawa. Sa hapagkainan, nag-usap sila. Umuwi ka muna sa probinsya dahil mahina ang trabaho dito. Pagkatapos ng 3 buwan, susunod ako sa Visayas. Bakit ako ang mauuna? Hindi ba pwedeng sabay tayo? Alam mo naman na mahal ang pamasahe papuntang Visayas, kaya ipon muna ako. Kung hindi ka mauna, mas malaki ang magagastos natin. Sige, alis ako next week. Pangako, susunod ka agad at tatawagan mo ako, sabi ni Mera. Hinatid ko si Mera sa terminal. 10 oras ang lumipas. Nag-text si Mera kay June para sabihing nakauwi na siya sa kanyang mga magulang. Nakauwi na ako sa bahay, kasama ko na ang mga magulang ko. Hindi alam ni Mera na iyon ang huling pag-uusap nila. Dahil wala na si Mera, dinala ni June si Gunda upang tumira sa kanyang bahay. Maliit lang ang bahay natin, pero mula ngayon, honey, dito ka natitira. Basta kasama kita, masaya na ako. Lumipas ang 3 buwan, at hindi pa rin siya nagte-text o tumawag kay Mera. Patuloy si Mera nagte-text at tumatawag. Mahal, please sumagot ka. May sorpresa ako sa'yo, buntis ako at magiging ama ka na. Please sumagot ka. Okay ka lang ba? Bakit hindi ka sumasagot? Pagkalipas ng 4 na buwan, may kumatok sa pinto ni June. June, buksan mo. Sino ka? Ano ang kailangan mo kay June? Tulog siya at kung may sasabihin ka sa akin mo sabihin. Nang makita ni Mera si Gunda, tumaas ang kilay niya. Ako ang asawa ni June. At sino ka? At ano ang ginagawa mo sa bahay namin? Ikaw ang ex niya at ako ang pinakabagong asawa niya. Nag-away ang dalawang babae. Pinigilan sila ni June at pinalayas si Mera sa bahay. Umalis ka na at huwag mo na akong guluhin. May bago na ako. Pag-usapan natin ito. Bigyan mo ako at ang magiging anak natin ng pagkakataon. Wala nang dapat pag-usapan. Tapos na tayo. Sa loob ng 1 buwan, patuloy na nagte-text si Mera. Umaasang magkakaroon sila ng pagkakataong mag-usap, ngunit hindi siya sinasagot ni June. Lumipas ang 1 taon at masayang namuhay sina June at Gunda nang walang panggugulo mula kay Mera. Ngunit biglang lumitaw si Mera. June, nagmakaawa ako sa'yo para bigyan mo ako ng pagkakataon, pero hindi mo ginawa. Isinusumpa ko kayo, hindi kayo sasaya at hindi matatahimik ang buhay ninyo. Banta ni Mera bago umalis. Lumipas ang mga araw at nagsimulang kumilos ng kakaiba si Gunda. Madalas siyang matulala at mapunta sa mga lugar na hindi niya alam. Akala ng iba ay nababaliw na siya. Doktor, ano po ang sakit ng asawa ko? Tanong ni June. Wala akong nakitang abnormal sa mga test ng asawa mo. Mukhang maayos naman siya, sagot ng doktor. May nagmungkahi kay June na dalhin si Gunda sa isang albularyo. Sinabi ng albularyo, bakit ninyo ginugulo ang babaeng ito? Pinalitan niya ako at siya rin ang dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Hindi ako titigil hanggat hindi kayo naghihiwalay. Hindi ninyo ako matatalo, sabi ng mangkukulam. Kahit na dinala nila si Gunda sa maraming albularyo, hindi pa rin gumaling ang kanyang kalagayan. Mera, mag-usap tayo. Kaawaan mo siya at tigilan mo na si Gunda, text ni June kay Mera. Bakit naawa ka ba sa akin? Binigyan mo ba ako ng pagkakataon noon? Magdusa kayo, sagot ni Mera. Tumulong si Win, isang kaibigan ni June. Win, tulungan mo ako hanapin si Gunda, pagmamakaawa ni June. Anong nangyari? Tanong ni Win. Ipinaliwanag ni June ang lahat tungkol kay Mera at Gunda. Nang makita si Gunda, sinabi ng ina ni Gunda, June, hayaan mo si Gunda. Pabayaan mo siyang mabuhay ng mapayapa. Kung mahal mo talaga ang anak ko, kaawaan mo siya at pakawalan mo siya. Nang may mabigat na puso, pumayag si June na hiwalayan si Gunda. Sa sandaling naghiwalay sila, gumaling ang kalagayan ni Gunda.